Dumating na yung in-import ko na 55 Ranchu from Thailand and Indonesia. And so far, wala naman tayong casualty. Hindi tulad ng mga recent import natin na merong mga isa-isa na DOA or dead on arrival. So far, lahat naman buhay at nalangoy and hopefully maka-adjust sila ng maayos. Minsan, kung hindi DOA ay namamatay naman during quarantine time. Medyo ginabi na rin tayo, so start na natin yung acclimation. Acclimate lang natin sila or palutangan lang natin sila sa aquarium for around 15 to 20 minutes para hindi sila ma-water shock and mag-match yung water dun sa plastic bag and dun sa ating aquarium. And tulad ng ginagawa natin before, habang nag-acclimate tayo, lagay na natin yung mga gamot na kailangan nila. Unang-una sa lahat, since stress sila, nakakatulong kung maglalagay tayo ng rock salt. Yung salt is nakakatulong for gill function and also antibacterial. Lagyan ko lang lahat ng aquarium. 1 tablespoon nga pala per 10 gallon of water. And then after ko maglagay ng rock salt, maglalagay naman ako for external parasite treatment. And tulad before, ang gamit ko is Demelin. Nakakatulong siya para patayin yung mga fish lice, anchorworm, and gill flukes. Sa dosage naman, tinatansya ko na lang, ina-eyeball ko na lang. But I highly suggest follow nyo na lang yung instruction dun sa packaging. Pag nag-import ako ng Ranchu, during 3 days, hindi ako nagwa-water change at hindi rin ako nagpapakain. Since kadalasan pag stress ang isda, hindi rin naman sila kakain. And kung napapansin nyo, merong mga algae yung aquarium ko and I don't worry na kainin nila yan. Since mataas naman yan sa fiber and madali lang nila magdadigest. Di rin naman yan mag-expand dun sa kanilang mga belly. Unlike kapag nagpakain ka ng pellets, pwede mag-expand yung pellets dun sa kanilang intestine. And that will cause bloating. Kaya pala hindi ako nagwa-water change since hindi rin naman ako nagpapakain, wala masyadong ammonia and gusto ko silang mababa dun sa gamot na Demelin. Para sulit talaga yung gamot and tanggal talaga yung mga anchorworm, fish lice, and gill flukes. Para bago natin ipadala sa mga client natin, i-sure na nawala ng external parasite. After 20 minutes, tapos na yung ating acclimation, so i-release na natin sila. By the way, yung mga ipapakita ko nga pala yung iba doon ay reserved na. So kung may mga magustuhan ka dito sa mga isi-showcase natin, just message me directly and let's see kung available pa. Out of 45 Ranchu kasi naka-reserve na dito is 25. So meron pang 30 pieces na available. So marami ka pang option if ever you are looking for imported Ranchu. Thailand na kinuha ko is full orange, red and white, and lemon head. And then meron din tayong mga lemon head Sakura. Yung Sakura pala is ganito yung scaling niya. So hindi siya yung parang kompleto yung scale. And for some reason, naaangasan ako sa gantong scaling. Kaiba kasi siya eh. So, yung mga normal kasi talagang buo naman yung scale. Ito hindi. Kung medyo meron kang weird taste like me na gusto mo ng gantong Sakura scaling, so just message me directly. And sa Indonesia naman ang mga in-import ko is Blue Base Calico, Blue Base Cow, and some Black Ranchu. Unfortunately, yung mga black ay sold na. And again, kung may nagustuhan kayo, just message me directly. By the way, these guys are only available for reservation pa lang. Since i-quarantine pa natin sila for 7 days, 3 days is for external parasite, another 3 days for internal parasite treatment, and 1 to 2 days without feeding preparation for shipment. I-release ko pala sila this October 5 or 6. Kapag via Lalamove, kaya naman ng 1 day quarantine, pero pag mga long ride, 2 days yung hiningi kong quarantine. Para lang hindi sila magpoop dun sa plastic bag. And by the way, I can ship nationwide. So message mo lang ako kung saan yung area mo and I will give you a quotation kung magkano yung shipment. And ayun, yan lang yung mga in-import natin. So kung may nagustuhan ka, alam mo na gagawin, message me directly. Anything, that's all for today's video. Thank you guys for watching and see you on the next one. Bye!